tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Sobra akong naiirita sa kapatid ng partner ko at sa kanyang girlfriend. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Gusto ko lang sanang maglabas ng sama ng loob. Medyo nahihirapan na rin kasi ako sa mga pinagdaraanan ko. Hindi naman ako yung tipo ng tao na bugnutin. Pero paminsan-minsan pala, masasagad din ang pasensya mo. Lalo na kung halos hindi ka naiintindihan ng mga taong nasa paligid mo. Sana ay mapagbigyan ninyo akong magkwento sa mga nangyayari sa buhay ko. Itago nyo na lang ako sa pangalang Eileen. At ito, ang aking secret file. Nakatira kami ng partner ko sa side ng mga magulang niya. Itago na lang natin ang partner ko sa pangalang Bruce. May isa kaming anak ni Bruce. Kaka 1-year-old lang nitong May 2025. Actually, wala naman akong problema sa mga biyanan ko o sa mama at papa ni Bruce. Kasundo ko naman sila sa lahat ng bagay. At mukha namang tanggap nila ako bilang partner ng anak nila. Kung gaano ko iginagalang at nirerespeto ang mga magulang ko, ganun din ang trato ko sa mga biyanan ko. At ramdam ko rin naman na nirerespeto nila ako. Kaya wala akong masabi na kahit anong masama sa kanila. Yun nga lang, DJ Rocky at DJ Jello. Ang problema namin ay yung kuya ni Bruce, pati yung partner niya. Nabuntis din sa ngayon. Doon din sila naninirahan sa bahay ng mga biyanan ko. Pare-pareho lang kaming nakikitira doon. Kung sa pag-aambag lang naman sa mga gastusin, aminado kami ng partner ko na minsan hindi kami makapag-abot. Pero ganun din naman yung kuya niya at yung partner nito. Kung tutuusin, mas malala pa nga sila kasi palaging sinasabi ng kuya niya na ang laki-laki raw ng naiipon niyang pera. Pero pagdating sa pag-aambag sa mga gastusin at bills sa bahay, ni hindi man lang marunong magkusa. Masyado silang mayabang. Tila balagbag. At akala mo kung sino kung makaasta. Hari-harian sa bahay na hindi naman sila ang mismong nagmamay-ari. Pare-parehas lang kaming nakikitira. Ganito kasi ang nangyari, DJ Rocky at DJ Jello. Habang nagbubuntis ako, nakalive ako noon sa trabaho. Mahirap kasi yung naging kalagayan ko. Hindi ako po pwedeng galaw ng galaw dahil medyo alanganin yung kapit ng bata sa tiyan ko. Kaya para hindi magkaroon ng komplikasyon, nirekomenda
ng OB ko na mag-bedrest ako. Huwag magpapagod, huwag magtrabaho ng mga mabibigat na gawain, at huwag magpapastress. Yan ang mga mahigpit na bilin ng OB ko sa akin. Kaya lagi akong nasa bahay lang noon. Dito, sa mga biyanan ko. Kadalasan, ang naiiwan sa bahay ay ako, ang kuya ni Bruce at ang girlfriend ng kuya niya. Oo, kaming tatlo lang madalas. Ang trabaho ng kuya ni Bruce ay driver ng isang sikat na rider app. Kaya kahit anong oras siya umalis, walang problema. Flexible ang schedule niya, kumbaga. Ewan ko kung kaiinisan ko yun o hindi. Pero dahil nga sa pagiging flexible ng schedule ng trabaho niya, madalas siyang nasa bahay. At kapag nasa bahay siya, nagyoyosi siya. Naninigarilyo pati yung girlfriend niya. Oo, halos buong bahay amoy yosi. Kahit doon mismo sa kubeta nangangamoy yosi. Minsan naman sa terrace. Kahit saan ako lumingon o huminga, naaamoy ko yung baho ng sigarilyo nilang dalawa. DJ Rocky at DJ Jello, alam ko naman na hindi ko bahay yun. Nakikitira lang nga ako doon. Nakikitira lang din yung kuya ni Bruce at yung girlfriend niya. Pero sana man lang no. Sana naiintindihan nilang buntis ako. Like hello, kasama nila ako sa bahay pero ganyan sila. Bakit naman ganun? Konting konsiderasyon man lang sana oh. Kailangan ko ba silang pagsabihan? Sa loob-loob ko lang, hindi ko na dapat yun gawin. Paganahin na lang sana nila yung common sense nila. Kaya ayun, hinayaan ko sila. Inintindi ko na lang, alang-alang kay Bruce. Para wala nang lang issue. Pero ang dami pa nilang ginagawa na pinalampas ko na lang. At ni minsan, wala naman silang narinig galing sa akin. Kasi nga umiiwas ako sa gulo. Minsan nga mapapaisip ka na lang. Ganito ba talaga sila kabalagbag? Kaburara? Behavior ba ito ng matinong tao? DJ Rocky at DJ Jello, nanganak na lang ako sa anak namin ni Bruce. Pero hindi pa rin natapos ang mga napapansin kong hindi maganda sa kuya niya at sa girlfriend nito. Lalong lumabas yung kabalagbagan nilang dalawa. Yung kuya niya walang pakialam sa mga kilos nito. As in, kahit alam niyang natutulog yung anak ko, na pamangkin naman niya, pambihira kung makapag-ingay. Yung ingay na nakakagulat o nakakagising, balagbag talaga. Kapag may kakausapin, magtataas ng boses, yung parang nananadya. Tapos ito pa, magve-vape naman sila pareho ng partner niya. Tapos yung usok, itatapat sa kung saan natutulog yung baby ko. Doon sa higaan namin. Hindi na talaga ako komportable kaya sabi ko kay Bruce, pagsabihan niya yung kuya niya. Parang tuyo na. Choky. May araw din na grabe sila mag-away ng girlfriend niya. Tas yung kuya niya magdadabog pa talaga. Akala mo, silang mag-partner lang ang nakatira sa bahay. Sisipain pa yung dingding. Akala mo, kinukuryente na sa higaan kasi napakaiingay. Eto namang babae, burara rin talaga. Yung mismong pinagkainan at pinaglutuan, hindi man lang malinisan at mahugasan. Nakalapag lang sa lababo, nag-aantay pa yata ng ipis at daga. Kaya minsan, ako na lang ang naglilinis. Yung tissue pa nga na ginagamit niya sa makeup niya. Kung saan-saan lang itinatapon. Hindi man lang madampot para mailagay sa tamang basurahan. Pakitang tao pa na ibang-iba siya. Malinis.
Kuno. Pero pag nasa bahay naman, akala mo hindi makapasok pinggan, akala mo mabait. Pero kabaligtaran naman. Hay, DJ Rocky at DJ Jello. Umabot na sa sukdulan ang pagkainis ko sa kuya ni Bruce at sa girlfriend nito. Kaya isang araw, may nangyari sa bahay na hindi ikinatuwa ng kahit sinong nakatira doon. June 8, 2025. Nagkaroon ng malaking away at pagtatalo sa bahay. Napuno na ako. Simple lang ang dahilan. Tissue. Oo. Isang rolyo ng tissue. Yung kumuha, girlfriend ng kuya ni Bruce. Halos ubusin yung rolyo. Gutay-gutay pang pagkakaputol sa naiwang mga piraso sa roll. Pangalawang beses ko nang nakitang ganun yun. Noong una inayos ko pa. Pero nitong pangalawa na iba na ang naramdaman ko. Parang nananadya na eh. Hindi na nga nagpaalam, nakukuha. Sana man lang, inayos na lang yung pagkuha. Kasi nagmumukha ng basura eh. Hindi naman ako madamot. Kagaya ng sinasabi nila magpartner. Ang akin lang, respeto naman. Respeto lang. Respetuhin nyo naman kami. Nakaka-insulto na yung kababuyan nila. Kung sa kanila ko gawin kaya yun, matutuwa kaya sila? Di ba hindi? Matik yan, pareho silang magagalit sa akin. Grabe pa naman yung mga ugali nila. Kahit alam nilang mali, ilalaban nilang tama sila kahit obvious yung kamalian. Palibasa, tinotolerate pa nila ang isa't isa. DJ Rocky at DJ Jello, ayoko na. Naiinis na ako sa kayabangan at kawalang hiyaan ng kuya ni Bruce at ng girlfriend niya. Mahilig silang magdabog pareho, akala nila palagi silang korek o nasa lugar kahit halatang wala naman. Napaka-insensitive nilang pareho, nakakaubos na ng pasensya, nakakaubos na ng pagtitimpi. Kaya nakakapuno na yung kabalagbagan nila. Ang mas nakakainis, hindi nila ipinapakita yung kabalagbagan nila kapag nasa bahay ang mga magulang nila Bruce. Kumbaga ang galing magtago. Kaya akala tuloy ng mga biyanan ko, ang babait nila. Wala na akong peace of mind sa bahay. Kapag nandun yung dalawa, ang sasahol pa ng mga ugali. Grabing perwisyo ang naidudulot nila sa akin at sa anak ko. Kung gaganti ka, sila pa ang galit. Ganun naman yung tunay nilang ugali, ayaw patalo, mga tuso. Kaya ngayon tuloy, naiisip ko na lang na humiwalay kami ni Bruce at ng anak namin. Naisip kong bumukod na lang para makaalis sa letseng pamimerwisyo ng kapatid niya at ng babae nito. Ang problema lang namin, hindi pa namin halos kaya. Dahil kakarampot lang naman ang kinikita ni Bruce. Malaking halaga ang napupunta sa mga pangangailangan ng anak namin. Umiinom pa ng gatas, nagdadiaper pa, vitamins at mga basic na kailangan nito. Kaya hindi rin kami makausad. Kailangan naming unahin ang anak namin bago ang pangangailangan naming mag-asawa. Wala naman sana kaming problema, DJ Rocky at DJ Jello. Yung dalawang asungot lang talaga sa bahay ang kinaiinisan ko. Walang konsiderasyon, walang respeto, burara, nuknukan ng yabang. Hindi ko na rin matiis dahil nga nakakasuka na, pati anak namin nakakasinghot pa ng yosi at vape nila. Naiistorbo yung pagtulog. Gawain ba ng mga matitunong tao yun? May sanggol, may bata sa bahay, mag-iingay ng walang pakundangan. Magyuyosi ng walang pakundangan. Makikigamit ng mga bagay na hindi naman kanila tapos hindi pa marunong magpaalam.
Pag gumamit, pababayaan lang na nakatiwangwang yung hiniram na parang baboy lang. Ano ba naman yan? Sana lang madali lang silang tiisin eh. Kaso hindi eh. Kalusugan na ng anak namin ang kukumpormiso dito. Kaya sana dumating na yung araw na hindi na namin sila poproblemahin pa. Sana dumating na yung panahon na makapagsarili na rin kami ng tirahan. Yung talagang matatawag naming amin talaga. Yung kami-kami lang yung naninirahan. Walang mga asungot sa paligid. Kaya ipagdarasal ko na lang sa Diyos na sana, balang araw, makakuha kami ng maayos na matitirhan. Yung sarili namin mismo. Malayo sa mga kamag-anak o kahit sino na walang dalang grasya kundi disgrasya. Ilayo na lang sana kami ni Lord sa ganitong klaseng pamumuhay. Alang-alang sa anak namin. Alang-alang na lang sa kanya. Hanggang dito na lang muna, DJ Rocky at DJ Jello. Kung sakali man na meron kayong maipapayo sa akin, tatanggapin ko. Maraming salamat sa pagbabasa. Muli, ako si Eileen. At ito, ang aking secret file. Nasaan niya ako? Mas pinainit. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko, bababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secret. Top Secret. Top Secrets. Hi kabisyo, it's me, DJ Raketera, ang Basa Princess ng Love Radio. At gusto lang kitang i-welcome sa aking programang Top Secrets. Ay, Friday pala ngayon kaya mainit. Nakakapanabik. Kabalastugan. Kalokohan. Konting kabastusan. Maraming kababuyan! Yan ang ating pag-uusapan. Kasama ang ating caller. Kaya naman, i-welcome na natin sa kabilang linya ang ating rated SPG as in Super Pagner, Top Secret Sharer. Hello, magandang gabi sa'yo. Yes. Hello. Magandang gabi. Anong pwede namang itawag sa'yo ngayon? Chris? Chris. Chris, ilang taong ka na? 22. 22 years old. Ba't parang hindi ka sigurado? Hindi. Kasi kaka-birthday ko lang din. So, 21 dapat. So, kaka-birthday ko lang. Okay, sige. 22. Sigurado ka ha? Sigurado ka napapasukin mo tong call na to ha? Okay. Chris, 22. Sang lupalop ka naman galing? Cavite. Cavite. Okay, sige. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa ha? Tuloy-tuloy na natin to. Chris, 22. From Cavite. Ano ang rated SPG top secret mo? Ang rated SPG topic ko is pinasok niya sa akin at dinilaan ko yung sa kanya. Anong ibig sabihin nun? Charot! Charot! Wait, uulitin ko lang ah. Pinasok niya sa'yo Yes. at dinilaan mo yung kanya. Yes. Kasi actually both girls sila. Then
gumagamit siya ng toys na pwede sa lalaki, ganun. Okay. Para mas maging klaro sa amin ang lahat kasi hindi namin masyado pang ma-picture out, no? Masyadong marami yung impormasyon na lumalapit sa atin kaya dapat himay-himayin natin to, no? Nasaan kayo nito nung nangyari to? Actually, nasa car kami. Nasa sasakyan kayo. Ilan kayo katao sa loob ng sasakyan? Natira na lang kaming 3. Bali 5 kami. So, medyo nagkainuman, ganyan. Then, hanggang natira kaming 3. Bagay, umuwi na yung iba. Ganun. Puro may bakla, may gay, may lalaki, ganun. Halo-halo. Then, natira kaming 3. 2 babae, tsaka ako. Then, parang syempre sa dala ng alak, parang sa tagal na namin magbabarkada, then parang wala na lang yung ginagawa namin na ganun. Pero yung kakaibang nagawa namin is yun, yung parang gumamit yung isang girl ng parang sex toys, ganun, na trinay niya sa akin, ganun. Okay, wait lang ha. Kukunin ko lang yung sinabi mo kanina ha. Sabi mo kanina, parang wala lang sa inyo yung mga ganyang bakbakan. Tama ba? So meaning, May times, tama po. Parang yung mga nakaraan or mga nagagawa namin ganun is normal lang na parang friends with benefits, ganun? actually pag ano lang kasi siguro nakasanayan na rin namin na parang kapag nakakainom kami, parang wala na yun sa amin. Parang friends with benefits din. Pero yung kakaiba yung parang laging naiisip namin na gagawin namin tapos binibidyo namin, parang yan. Ay, may video pa? Wait ha. So, bukod dun sa nangyaring kakaiba nung araw na nandun kayo or nasa loob kayo ng sasakyan, ikaw ang lalaki, 2 yung kaibigan mong babae, meron silang daladalang, sabi mo, mga laruan na pwede rin sa panlalaki. So, nung time na yun, may video call tuloy, may video pa kayong ginawa. Sino nag-initiate ng video na yun? Ikaw o sila? Siguro salitan naman yung pagpasa ng vid, mahawak din namin yung phone eh. Parang ganun eh. Ay, ang taray pa nagbablog kayo, ganon? Parang ganun na nga. Kailan naman to nangyari? Birthday ko. Actually, pag may mga okasyon, kunyari birthday ng isang tropa or binyag, ganun. Birthday ko. Itong recent birthday. Sino ang kumanta nun, yung ganon? Birthday. So, dapat ganun yung pinatugtog mo nyo nung nasa loob kayo ng sasakyan? Mga mga hip-hop, ganyan, R&B. Ganun. Para medyo mas naganahan pa. Pero madalas yung ginagawa yung tatluhan. Yes, minsan 4, ganun. Depende sa nila. At paano ka naman napasok sa ganitong klaseng barkada? So meaning, etong barkada mo na to, etong group of friends mo na ito, yun na talaga yung mga gawain sa buhay. Tapos nung dumating ka, namulat ka sa, uy, what a world, ganon? Oo, parang mas naging exciting yung buhay pag para sa akin. Wala kang girlfriend? Wala. Okay. So, nung time na nandun kayo sa loob ng sasakyan paano nagsimula ang lahat na, uy, try natin to? Pinag-uusapan nyo ba yun bago kayo pumunta doon? Or bigla na lang yung nangyayari dahil lasing kayo? May times na pinag-uusapan namin, may times na na lang, yung automatic sa katawan namin na mangyayari yun. Kumbaga, dala na rin ng excitement, ng init sa katawan, ganun. Yung parang automatic na kasi madalas na namin gawin. Parang ganun. Iba-iba lang yung pangyayari or iba-iba yung senaryo na gagawin namin. Normally, gaano katagal tumatagal to? Siguro, pinakamatagal namin is sa video, 1 hour and 30 minutes. Ganun. 1 hour and 30 minutes. Ano to, ina-upload yung pinagkakakitaan nyo ba to o trip-trip nyo lang talaga? Actually, ina-upload namin.
Yari. Hala, Yari na. saan nyo ina-upload? Patingin ng link. Charot! Actually, Ay, joke lang! Wait lang nako-curious. May mga tao kasi dito sa loob ng booth. Sobrang nako-curious sila. Hindi ako kasama dun sa nako-curious Pero, wait lang. Bakit nyo ina-upload yun? Anong purpose nyo? sabi nila, daw, para, alam mo na, kumita. Pero para sa akin, parang lang, trip-trip lang din. Ganun. So kumikita kayo, ina-upload nyo sa isang platform na merong monetization. Bawal yata. Oo, bawal sabihin yata. Oo, sige, wag mo sabihin, 'di ba? Nag-promote pa tayo noon. Wag mo na lang sabihin, sige. PM mo na lang sa amin. Kami na lang makikinabang dito. Charot lang. Okay. Sobrang dami to din. Parang, kumbaga, ng videos na rin. Pero, may times na kasi na mahigpit din sila para sa mga videos. Kumbaga, parang, may times na hindi rin natatanggap yung mga video na na-upload namin. Parang yun. May taga-sala. Kumbaga may taga-filter. Yes. Quality check, ganon. Oo, sobrang daming ganon. Pero magkano yung kinikita sa ganyan? Kailangan mo sabihin. Oh, syempre, sabihin mo. Baka sakali, di ba mag-apply kami? Charot. Oy, charot lang. Wait, charot. Oy, biro lang Baka mamaya sabihin nyo na naman, ako. Bastos na naman. Kaya nga Friday ngayon. Syempre, di ba? Marunong lang tayong makisama sa mga caller natin. To naman. Sige, sabihin mo. Reveal tayo ng kinikita ng mga ganyan. Siguro, nasa 5-digit din. Ganun. Sabihin mo na kung magkano yung range. Sige na. Depende kasi sa video, ma'am. Pero depende rin sa views. Ng ganun. Depende sa views. Depende din dun sa in-upload mo. Nakikita kasi kung ina-upload or dina-download nila. Tapos may download pa. Kumbaga, Oo. nakikita niyo yung Number stats? ng downloads. Oo. Nakikita niyo yung number of stats? Oo, nakikita rin siya. Ganun. Sa account. Sa mga account. May regular kang kasama na gumagawa niyan? As in, yung dalawa lang kayo? O dapat lagi 4 kayo o 3? Ganun po kasi yung senaryo, 4, 3, hindi 2. Ganun yung namin. Yung trip namin. Ganun. 3, 4. Yun. Kita yung mukha ninyo? May times nakikita, may times na hindi. Parang wala na rin sa amin. Talaga, wala na sa inyo. So, meron bang pagkakataon sa buhay ninyo na nalaman ng pamilya ninyo, malapit yung kaibigan? Actually, yung dalawang nakasama ko nung nakaraan na bago lang. Nung nalaman ng parents nila, parang ako agad yung kinausap. Ikaw agad yung Ako agad yung kinausap ng magulang. Parang gano'n. Bakit Kasi ba ako yung nalaman ng nag- magulang? Paano nalaman? Yun nga po, parang sa pinsan, napanood yung, parang napanood ka. Napanood. Pinsan na kasama namin. Nako, paktay ka. Anyway, marami pa kaming tanong dito kung paano makapasok. Charot. Pero sa aming pagbabalik bibitinin muna natin ang lahat, kami magbabalik. This is Top Secrets. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! Kontrobersyal, Hindi ako ang ina. Kapatid lang ako. mas pinainit, Wala siyang kwenta ka ba? at mas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secret. Top Secret. Top Secrets. Hi Kabisyo, welcome back again to the program na napakainit ng usapin ngayong gabi. Ang rated
SPG as in Super Pack Ganun Top Secrets. Kasama pa rin natin sa kabilang linya ang ating top secret sharer na si Chris. Hi, Chris! Hello po. Hello. Ayan, buti na lang hindi ka bumitaw kasi ang dami na naming dinidiscuss dito off the air. Pwede muna naming malaman kung anong sasakyan yung gamit ninyo at kaninong sasakyan yun? Sa mga tropa din, ganun. Iba-iba po eh. May sedan, merong Pajero, ganun. Iba-iba. Pero yung gabing yun, yung kinikwento mo sa amin kanina, kaninong sasakyan yung gamit nyo? Doon din po sa bago namin nakikilala. Okay. Pwede mo ba kaming kwentuhan tungkol dun sa journey mo kung paano ka napunta sa ganyang klaseng barkada o gawain? Medyo hirap pa. Pero sige. Ano lang wag naman masyadong mahaba. Yung lang, paiksiin mo lang. Start kasi yung parang naging kumbaga iniwan kami ng mga magulang. Lalo na magkakasama kaming ganun yung nangyari sa amin. Parang doon kami nagkaroon ng idea na para siguro 18, 17 hanggang magbabarkada kami, ganun yung ginagawa namin. May tendency na pa nga sa pag-upload namin talagang hindi tinatanggap yung namin, yung video. Bakit hindi tinatanggap? Parang nagsisend sa email namin na parang hindi daw pwede yung video na ganun, ganun. Parang kailangan daw namin edit pa or something, ganun. Lalo na yung pag sobrang haba na, tapos kunyari sobrang haba ng video, parang mas prefer nila yung parang sa climax na lang. Parang yung hindi na ganun masyadong kahaba. Okay. So, meaning, naiwan kayo, ikaw personally, naiwan ka ng mga magulang mo. Tama ba ako? Nang pagkakaintindi dun sa kinukwento mo kanina? Actually, halos lahat kami ganun nangyari. Okay. So, pero paano ka namulat dito sa ganitong grupo? Sinong nag-introduce sa'yo? Kumbaga, siyempre pag mga dati kabataan, parang ako curious. Pero parang naisip lang namin na madali ditong parang makalimutan. Wait lang Hindi mo nasasagot yung tanong eh. Sino magbabarkada kayo, magkakasama kayo, 'di ba? Opo. Agad ba alam na nung kaibigan mo yung gawaing yon, yung site na yon, tapos sinabi lang nila sa'yo, puntahan natin to or parang gawin natin to? Ganun ba yung introduction sa'yo nung ganung klaseng gawain ng kaibigan mo? Kumbaga nagkasundo kami na maghanap ng site ng legit talaga kasi marami talagang hindi legit. Kumbaga, ikaw yung lolokohin ng mismong ganun, yung mismong site na ganun, pero talaga humanap kami. Okay, nagets ko. Nagigets ko na. So, may idea kayo na, pwede natin tong gawin. Okay, malamang narinig to sa iba't ibang tao o kaya yung mga kaibigan sa paligid o mga kung sino mang tao sa paligid. Tapos, naging interesado kayo na pwede pala kayong kumita sa ganon. So, nag-decide kayo ngayon na maghanap ng legit na site na pwede ninyong gawan ng videos yung mga sarili ninyo or magkakasama kayo. Tapos, with the purpose, nakikita kayo doon. Tama ba ako? Opo. Tsaka isang site lang din simula ngayon. Nung nahanap namin yung site na yun, hindi na kami lumipat pa. Kasi parang nakikita naman yung rate at tsaka ayos naman. Parang gano'n. Pwede malaman kung doon sa pag-upload ninyo ng mismong video, ano yung minuto ng pinaka maiksi dapat at ano yung minuto ng pinakamahaba? Actually, pinakamaiksi is 2 minutes and 2 minutes ganun. Pero pinakamahaba kasi aabot ng pwedeng 2 hours. Kaso nga, yung sa habang yun, parang dapat lahat yun merong kumbaga niinit lahat. Hindi yung parang parang patay na oras lang. Ganun. Kaya minsan, sobrang dami yung ginagawa.
wala rin, hindi rin tatanggapin. Sa upload, pag nag-upload kayo, parang ganun, di-deny din, ganun. So dapat Mahirap pala din. may script kayo. Kumbaga meron kayong nag-i-script Oo, meron kayo? talaga ganun. Opo. May storyline kayo? Oo. Meron din ba yung role playing? Hindi naman. Parang ano lang. Parang kadalasan magbabarkada, magkakaklase, ganun. Yung mga teams, ganun. Pero lahat kayo nasa tamang edad na. Tanong yun Ang pinaka-bata is, pwede ba yun? Ilan? Mga ano naman, 18, puro 18, ganun, pinaka-bata. Sinabi mo lang ba yan para safe ka sa programang ito? O sinabi mo lang yan Hindi kasi, kinakausap din naman namin, malay ba namin na ganun po, di ba? Wala bang ID pinapakita dyan sa inyo na pakatunayan na 18 years old ako, ganon? Ayun nga po yun nga yung naging ano namin dati issue, na parang mahirap humanap ng katulad namin, ginaganon, na gusto yung ganun. So, ang nasa isip namin, kailangan kumita, parang ganun. Buti, Parang di na namin na ano yung edad, parang ganun. okay. Kasi 'di ba, nakwento mo kanina na merong magulang na pinagalitan ka dahil nalaman niya na yung anak niya ay gumagawa. Pinsan. Ano? Yung pinsan po, nakita po ng pinsan niya. O nakita ng pinsan niya tapos sinumbong sa magulang. Tama ba yung pagkakaintindi ko? Opo. Kasi actually, napansin lang naman yun sa tato. Ang ganun. Number 1 rule huwag kayong gagawa ng video kapag may tattoo kayo Pag nakita yung tattoo ninyo tapos kayo lang yung may tatong ganun. Dapat yung flower lang, ganyan kay dragon, ganun. Okay. So, ngayon, ginagawa nyo pa rin yan. Opo, parang ganun. Kailan yung next schedule? Hindi naman masyado. Dati madalas, pero ngayon parang hindi na masyado kasi yung iba, parang mahirap na rin yung schedule nila. Parang meron ng mga pinagkakabalahan. Ganun. Okay. Patuloy ba kayong nag-entertain ng mga Yes. bago sa barkada ninyo? Opo. Saka mas mahigpit na, mas mahirap, mas ano na kami ngayon. Kumbaga, hinihingan na namin ng talagang kung ganong age, ganun. Kasi kahit 19, ganun. Kahit 19 pwede. Para sa amin. Kasi yung hirap din na yung nangyari nga sa amin na ganun. Bakit munti ka na ba kayong mademanda, mapulis, mabarangay? Hindi naman po. Kasi hindi naman kami sobrang bata. Ang bata para ganun. Ang sa amin lang is, kumbaga yun, syempre mas open yun sa mga katulad namin, mas bata pa. Parang mahirap din na baka matulad sila sa amin. Nakakaano lang. Okay. Minsan. Chris, hanggang kailan mo to gagawin? Meron ka bang timeline para sa sarili mo na, okay, ngayong 22 ako, gagawin ko to, pero pag nag-23 na ako, tapusin ko na to, iba na yung tatrabahuhin ko? Naisip ko naman yun, pero sa ngayon kasi, parang malayo pa. Pero naisip ko yung ganun, na in time, maalis din sa akin to. Mhm. Nag-aaral ka pa ba hanggang ngayon? Ano po? Actually, ilang beses na akong palipat-lipat ng course. Parang naguguluhan nga ako. Di mo pa alam kung anong gusto mong gawin. Oo po, parang ganun. Parang nakatatlong na yata ako. Kurso? Opo. Parang hindi ko nagugustuhan. Parang ganun. Pero yung ginagawa mo, passionate ka ba dyan? Gusto mo ba yan? Tumagal naman siguro ganun. Ano bang motivation? Pera o boredom? Parang halos pera. Tapos syempre, iba yung pakiramdam. Parang ganun. May satisfaction. Oo, parang ganun. Parang yun na yung talagang hinahanap ng katawan mo. Ganun. Okay. Yung mga gawain nyo ba, complete cycle, complete process ng Chukchak Chenes Tuluang Dugech? Actually, iba, yun nga, yung nakwento kanina, iba-ibang may toys, may ganon. Talagang, kumbaga, iisip kami ng ibang hindi lang siya totally na sex, ganon.
iba-iba talaga. Merong babae na magsusuot ng toys na pwedeng i-insert sa lalaki. Yung mga ganun. So lahat ng butas na meron ka na ano na? Sorry sa tanong na yung lahat ng butas na meron ka sa katawan mo, na anuhan na yan? Na check-inan na yan? Babae po. Pag may toys na gamit, ganun. Talaga? Pero sa kapwa mo lalaki, meron na rin Hindi ba? po. Hindi. Mga ano lang. Talagang ano lang talaga. Toys lang? Babae, lalaki, ganun lang. Oo, toys lang. Pero ikaw, lagi kang chumi-check-in sa babae. Oo. Parang main event. Parang ano. Ang lakas! Kumi-KO, ganon. Ilan bang round? hindi na. Minsan, 4, 5, ganun. Depende, pinuputol-putol kasi yung video. Parang inaano namin, pinipili namin yung pinaka talaga. Meron bang pagkakataon sa buhay mo na hindi kayo gumawa ng video pero na-enjoy mo lang, ganon? Madalas. Kumbaga, Ang hirap, hindi naman pag pala lahat. nag-video ka, mahirap yung ihiwalay mo yung naramdaman mo. Nyari, yung pakiramdam na ganun, kailangan i-videoan mo pa yun, dapat hindi na. Parang ganun. Kumbaga, trabaho kasi yung ginagawa. Kumbaga, naging trabaho mo na. Yun yung ano mo, kumbaga parang work mo, parang marami kang sinasaalang-alang, emosyon mo, yung nakikita sa mukha mo, ganun ba yun? Yung Opo. postura mo, ganun. Ay, maling angle to, yung mga ganun. Parang nadadala ka, tapos isip mo, ay, kailangan pala maganda sa video, ganun. So, meaning nagbubuhat ka, ganyan, nagpapaganda ka ng katawan. Oo, ganun nga. Kailangan po yun. So hindi nila masyadong tinatanggap kapag hindi masyadong nakakapag-exercise, may extra fats, Depende po gano'n. kasi sa site. Depende sa site. Legit talaga na site. Hindi lang yung basta-basta na nakikita mo dyan pag type mo. Yung ganun. Na kailangan subscribe ka din. Ganun. Okay. Ba't ayaw mo nalang maging vlogger? Nagganun na ba? Tapos vlog. May kilala. Makikilala ka pag gano'n. Sino mga idol mo sa ganyang larangan? Madami. Sino? International? International. Dami rin. Pero hindi naman totally talaga siyang ano. Parang, Initials lang initials ha. Sige. C. M. C tsaka M? Yes. Babae, lalaki? Lalaki. Ano siya eh. Actually, ano siya. Doon ko lahat. Parang siya yung naging ano ko. Yung mga ginagawa kong to na pwede niya yung sa babae na siya yung mag-insert ng gano'n na gamit yung mga toys. Sa kanya ko lang na ano. Kumukuha ka ng inspirasyon dun sa kanya. Opo, kasi totally wala din naman akong alam sa ganun ever since eh. Parang ngayon ko lang din. Okay pala. Ikaw ba, matanong lang kumbaga gusto namin kasing ma-picture out kung ano yung itsura mo eh. So, nagbubuhat ka, nag-exercise ka. Sinong kamukha mong artista? Sinong pinakamalapit na kamukha mong artista? Ang hirap kasi magbuhat eh. Hindi. Sa sinasabi na lang ng karamihan. Ano daw? Parang batang Gistoni. Ganun. Gistoni Alarcon? Parang bata daw na yan. I-search nyo na. Batang Gistoni Alarcon. Pag may napanood kaming ganon, sabihin namin, ay, ito yung color, ganon. Charot, wedarot. Anyway, sige na. Hindi na tayo masyadong magtatagal pa kasi baka mag-overtime na kami dito. Alam mo ba na ang dami kong kasama dito sa loob ng booth? Hinahanap na yung site na sinasabi mo kasi interesado na sila, magsusubscribe na sila, mag-follow na Actually, sa'yo. yun eh. Dalawang magkalaban kasi yun na. Wag ka na magbanggit ng kahit ano. Sila na okay siya. Legit colors na site black, na yellow ba yan? panalo lahat. Wait lang, may tinatanong dito. Black, yellow daw ba or?
Pula. Or yung kulay blue. Masyadong ano na yun eh. Actually, overrated masyado yung ganun. So mga ganun. underrated. Hindi po yun. Underrated. Hindi. Kumbaga ito yung tipong mga site na hindi ito yung mga site na commercialize o yung parang popular. Actually, yun nga yung problema eh, na medyo, kaya maganda yun dito sa mga ganito, sa mga subscription kasi hindi siya katulad dun sa mga nakikita natin na tinatype lang na parang hindi na pag-aaralan yung video, hindi maganda, hindi, baga, ano talaga, hindi po ipili na kahit basta upload ka lang. Kumbaga yan ay kumbaga para sa'yo, it's a work and it's an art. Opo. Tama ba Parang ako? rin po. Para sa akin, kasi minahal ko na rin eh, pero nakakayaman, pero ganun talaga eh. Siguro tama, sa mga susunod na taon or lumipas, siguro matatanggal ko rin to, pero hindi ko pa nakikita. Sa ngayon? Nakikita lang. Oo. Sa ngayon. Uy, sana makaipon ka dyan ha. Kumbaga, kung hindi mo pa talaga yan mabibitawan, and wala naman nang judge sa'yo dito, diba? Kumbaga, kung hindi mo mabibitawan, sana makaipon ka talaga, tapos masunod mo kung ano yung sinisigaw talaga ng puso mo. Soon. Soon na yan. So, thank you so much, Chris, for calling this program dahil marami kaming nalaman ngayong gabing ito. And again, we are not encouraging people to join Chris dun sa journey niya kasi kanya-kanya naman tayo ng journey. So Chris, maraming salamat ha. Ano namang maibibigay mo na payo sa mga kabataan dyan na nawalan ng magulang? Pwede bang magbigay ka naman ng mensahe parang galing sa iyo na nandyan sa ganyang klaseng posisyon? Mai-encourage mo ba sila na pumuntahan yan o kung pwede iwasan nila na puntahan? Kasi once na iniwasan na nila, once na makarating sila dyan, baka ituloy-tuloy na nila. So, ano yung pwede mong i-advise sa kanila? Siguro sa katulad kasing edad ko or mas bata pa sa akin na may mga kaibigan na alam nilang ganun katulad namin na pupuntahan nila or may nagsasuggest sa kanila na gawin nila to. Para sa akin is maraming pa pwedeng gawin. Kumbaga last resort na yun para sa akin eh. Pero sa kanila marami pa kumbaga hindi yun yung tamang way para pasukin nila. Kung sa pera lang para sa akin. Kasi ako last resort yung ganun. Again, hindi po tayo nag-tolerate and hindi po tayo nag-enable or enabler or tolerator ng mga ganitong gawain, especially sa mga kabataan na nakikinig ngayon. Kung sakali mang may mga kabataan po nakikinig ngayon, hindi natin yun in-encourage, no? Tsaka sa mga adults naman na nakikinig ngayon, hindi rin po namin to in-encourage, no? Pero kung sakaling gusto nyo pong bisitahin yung site, PM nyo lang ako. Charot! Actually, nakaka-curious, no? Kung ano talaga yung site. Sa'yo nila yung anak nila. Pero ito talaga yun. May yung panel of judges natin dito, no? Yung panelists natin dito, sabi sa akin, sabihin mo na kumustahin nila yung mga anak nila. Yung mga adults natin dito, na nakikinig ngayon, please, pakikumusta yung mga anak ninyo. Tsaka huwag nyo namang iwan, diba? Pag nag-anak-anak kayo, panindigan ninyo. Hindi yung puro lang kayo sarap. Pag nahihirapan na, hindi na kayo nanay, hindi na kayo tatay. Huwag na lang kayong mag-anak. Huwag na lang kayong magpasarap. Diba? Kung sakali man. Magdadagdag pa kayo ng tao sa mundong ito na hindi pa ganun ka hindi pa ganun ka handang magtrabaho, hindi pa dapat nagtatrabaho ng mga ganung klaseng bagay, pero pinagtrabaho na ng ganun, diba? Ay, naku. Hina-high blood na naman ako. Harap. Basta kumustahin niyo yung mga anak ninyo. Tsaka, pwede namang gumamit ng proteksyon, diba? Para hindi kayong magkaroon ng anak. Kumbaga, maging responsable tayong mamamayan sa mundong ito. Tao, 'di ba? Sa mundong ito. Hindi yung parang hayop lang, 'di ba, na laban, wala. Hayop nga, may pake pa yun eh, 'di ba? So, yun lang. Thank you so much, guys. Bukas magsama-sama tayo for Love Radio Academy. This has been yours truly, DJ Rocky Terra. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. This is Top Secrets. Bye, guys! Good night! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio.
Besek! Pinainit. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko. Bababa sa akin. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me, DJ Rakitera, and welcome to the program Top Secrets. Saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ito ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng we listen and we don't judge culture. At meron na nga po tayong top secret sharer or caller sa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Hello, good evening. Hello, good evening po. Ano pong pwede naming itawag sa'yo? Michay po, Michay. Mitchay, ilang Mitchay. taon ka na? 26 po. 26. Ang lupalop ka naman galing. From Mindanao, pero ngayon po, nasa Middle East po ako ngayon. Oy, nasa Middle East. Nagtatrabaho po. Okay, sige. Mitchay, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, ha? Mitchay, 26 from Middle East. Ano ang top secret mo? 40 days po ngayon ng boyfriend ko na namatay nung January 31 at binaril siya. Bale, actually po, kabit po ako. Bale, may anak po ako, 6 years old na po, and may boyfriend po ako since nung 2021. Bale, nagkakilala po kami sa restaurant kung saan po ako nagtatrabaho dati nung nasa Pinas pa po ako. Tapos po, nung una, hindi ko pa alam na seryoso pala siya. Pero po, may asawa po siya. Bale, kabit po ako. Tapos po, Anggol, sorry. It's okay, it's okay. I'm so sorry to hear that, Kumbaga, hindi ko rin alam kung anong pwede kong sabihin sa'yo nung narinig ko na nakamamatay lamang ng taong minamahal mo. And now that you are telling me na ikaw ay isang kabit, tama ba? Ako ng pagkarinig? Opo. Kabit po ako. Okay, Bale, so meron siyang asawa, meron siyang anak? Opo, may dalawa po siyang anak at okay pa po sila ng asawa niya. Okay. Yun po ang sabi niya na okay pa po talaga sila. Okay Pero sila. So sa paano kayo? nakikita ko naman po, nakikita ko naman po is okay naman po talaga sila. Tapos po, yun, bale, nung 2021, nakilala ko po siya sa restaurant kung saan po ako nagtatrabaho. Tapos, nung sabi niya na magkikita kami. Tapos, nung naging kami is, first noon sa kotse kami. Nag-kiss kami pagka kinabukasan. Tapos, Kinilig ka nun? Kami na. Kinilig ka Kami na nung po. nag-kiss kayo? Ano po? Kinilig ka nung nag-kiss kayo? Opo. May dila ba yun? May dila? Opo, kasi crush ko siya. Crush mo na siya? May dila? Opo. Okay. Tapos, Tapos, DJ. so naging kayo in short. Opo, naging talaga kami, as in talaga kami. Paano kayo Hanggang lumalabas namatay kahit siya. na meron siyang pamilya? Aware po ako na may pamilya po siya kasi alam ko naman po na may pamilya siya at pinagpatuloy ko po na maging kami. Paano kayo Kasi po, nagkikita? mahal ko Paano po kayo siya. nagkikita? Like, pinupuntahan ka ba Bale- niya sa restaurant? Or paano kayo lumalabas? Opo.
nagda-dine in po siya doon sa kung saan po ako nagtatrabaho. Bale, parang resto bar siya, pero hindi naman as in na resto bar na yung may nagasayaw-sayaw, yung parang parang inuman ng mga big time, ganun po. Inuman hindi ng siya big na time. bar yung mga babae. Okay. Bale, waitress po ako doon. Okay, pwede bang malaman kung anong trabaho nitong lalaking to? Bale po, board of the director po siya. Sa Mindanao. Hindi ko na lang po sasabihin ang exact po, baka makilala. Pero, opo, yun po. Okay. He's one of the board of directors ng isang kumpanya o ng isang ahensya? Isang ahensya po. Okay. So may tungkulin siya. Opo, may tungkulin siya. Alright. Bale, So, nagkikita kayo, nagda-dine siya doon sa restaurant na pinagtatrabahuhan mo. opo, Ano nang mga lakad ninyo outside the restaurant? bale, hatid sundo po ako. Kunin niya, dadaanan niya po ako sa amin na 9 a.m. Tapos, kung out ko naman po, kukunin niya po ako at ihahatid niya po ako sa amin. Tapos, yun po, yan yung banding namin po na hatid sundo po, tapos paminsan mag-check-in, ganun. Sa 1 week, mag-check-in, ganun. Tapos nakalive ka sa trabaho. Okay. Po, Nakalive ka nun sa trabaho, hindi ka na nagtatrabaho nun. nagtatrabaho pa rin po. Nagtatrabaho ka pa rin nun. Opo, nagtatrabaho pa rin po ako. Tapos napakilala mo ba siya Tapos sa po, mga anak mo? Sa anak ko po, isa lang po yung anak ko. Sa anak mo rather? 6 years old pa lang. Napakilala mo ba Paano sa po? anak mo itong lalaking to? Sa anak ko po, hindi pa po. Hindi ko po pinapakilala. Pero alam Meron- po ng parents ko na kabit po ako. Anong sabi nila? Sabi po ng mama ko is, sabi niya pa, matanda ka na, alam mo yung tama at mali. Sabi ko po, alam ko naman ang tama at mali. Pero kasi po, mahal na mahal ko po siya. Kasi po, siya po yung nagbigay ng lakas ng loob po na down po ako. Siya po yung tumulong sa akin. Yung walang-wala ako, siya po yung nandyan sa akin. Sa Kaya, paanong sobrang paraan kanya mahal ko natulungan? Po, Sa paanong paraan kanya natulungan? Ano yung mga ginawa niya para sa'yo? bale, nung nasa restaurant po ako, pinaresign niya po ako, binigyan niya po ako ng pera, pang negosyo. Gumawa po ako ng, first po, nag-start ako ng maliit na tindahan, binigyan niya po ako noon ng pera. Tapos, bale, breadwinner po kasi ako lahat. Tapos yung mga kapatid ko, 3 pa yung kapatid ko, plus may anak pa po ako, single mom po ako. Bale, ako lahat, kaya ang hirap na sa tindahan ko lang kinukuha yung pera na ipangpakain namin, iba pang gastos na konti, yung ibang mga payments, ganun, yung mga bills. Ang hirap po. Kaya, nung nag-resign ako, nung pinaresign niya po ako kung saan kami nagkakilala, pinatindahan niya po ako. Tapos ngayon, hindi ako kampante na ayoko naman po kasi iasa sa kanya lahat. Sinabi ko naman po yun sa kanya. Tapos sabi niya pa, okay lang na kahit hindi na ako magtrabaho, basta full time ko na lang daw yung anak ko at saka yung tindahan na binigay niya sa akin. So ano Pero nangyari? ako po, hindi po Nagbigay Hindi ba ko siya talaga- sa'yo o nagtrabaho ka pa? Naghanap ka pa ng ibang trabaho? naghanap na naman po ako ng trabaho. Nakapasok ka Bale, dun sa trabaho na yon? Opo, nagtrabaho na naman ako ulit. Bale, sa coffee shop, cashier po ako. Kahera Tapos, ka. Sobrang seloso po kasi niya eh. Ayaw niya yung nakadikit sa akin mga lalaki, ganun. Na, syempre ako hindi ko naman maiwasan na supervisor ko lalaki is kahera pa talaga ako. Mhm. Na So, hindi anong nangyayari magdikit ang kapag lalaki ganon? sa akin. Ito naman yung boyfriend ko po is pinaresign na naman po ako sa trabaho, sa cashier. So Pagiging last cashier year, sa anong coffee shop. trabaho meron ka? Ngayon po? Ngayon? Last year, anong trabaho meron ka? Al- Bago siya mawala. No, ngayon po, ngayon lang. Ngayon, nandito po ako sa Middle East.
January 31, this year lang po siya namatay. 40 days niya po ngayon. Hindi, bago siya mawala, anong trabaho mo? DH po ako ngayon. Ngayon po. Bago siya mawala, DH ka na. Opo, bago siya nawala, DH na po ako. 2 years na po ako dito. 2 years ka na. Anong reaction niya nung nag-decide ka na mag-DH? Bale, nung nag-decide ako ng mag-DH, naghiwalay kami nun, ma'am. Bale, December po. June po nung naghiwalay kami, tapos, kasi ayaw niya po ako mag-DH, kasi sabi niya baka delikado po, mapunta po ako sa maltrato sa akin ng amo, ganun. Sa Okay. ibang amo, So hindi siya pangit na pumapayag, amo, di siya sabi niya pa. nag-agree, pero natuloy ka pa din sa ibang bansa. Opo, pero pinagpatuloy ko pa rin at wala na po siyang magawa kasi nung nasa Manila po ako, nung sinabi ko sa kanya na nag-break kami nung June, tapos October flight ko na po papuntang Manila, papunta sa accommodation. Tapos wala na po siyang magawa. Okay. Sabi niya na lang Mechay, po, Mechay. ibigay ko na lang yung mga... Alam ko na Oh. medyo nahihirapan kang managalog, no? Tama ba? Nahihirapan ka bang managalog? Opo! Okay. Medyo paiksiin natin tong ano natin, ha? I mean, para mas malinaw lang sa mga kabisyo nating nakikinig ngayon at para mas malinaw din sa akin tong mga nangyari sa buhay mo, sumagot ka ha sa mga tanong namin. Sumagot ka sa tanong Opo. ko. So, nung nandiyan ka sa ibang bansa at siya ay naiwan dito sa Pilipinas, nagkaroon pa ba kayo ng communication? Opo, patuloy pa rin since nung umalis po ako. Hanggang ngayon. No, Hanggang nung namatay siya. Okay. Nung bago siya mawala, may mga naikwento na ba siya sa iyo na nanganganib ang buhay niya? Bale, yun na nga po, DJ Rocky, na hindi ko maintindihan na bakit niya hindi sinabi sa akin. Wala po talaga siyang sinabi sa akin as in na inaaway ko siya kasi paminsan wala siyang time sa akin. Sabi niya, sa meeting niya siya, ganun, nasa darts po siya, may kainuman niya yung best friend niya. Hindi niya man lang sinabi sa akin na may death threat na pala siya. Hindi ko alam yung anong nangyayari sa kanya. Ang gusto niya lang ang sinasabi niya lang sa akin na mag-ingat ako, mahal na mahal niya po ako, kahit na may asawa po siya. Mhm. Yun yung mga sinasabi niya po sa akin. Okay. At malinaw ba Before sa siya inyo, bago siya mawala, na meron pa rin kayong relasyon? Nagkaroon ba kayo ng kalinawan na kayo ay magkarelasyon pa nung oras na yon? Opo, DJ Rocky. Opo. Bale, nag-I love youhan pa kami. Ganun. Okay. Kailan at At paano mo nalaman na nagkaroon ng ganong klaseng pangyayari? Na binaril siya? Nung nasa bahay kami na bakasyonan ng amo ko. Bale, 8 po ng umaga dito, natutulog pa po ako. Tinawagan ng pinsan ko at sinabi niyang, Michay, nakita mo na ba yung news? Sabi ko, anong news? Sabi niya pa, binaril si boyfriend mo. Sabi ko, ha? Natulala po ako, DJ Rocky, hindi ko alam kung anong sabihin ko. Inoff ko na lang yung cellphone ko, tumulala, at tinignan po yung news na naka-live doon sa mismo na pinangyarihan at nakita ko po na totoo po na binaril po yung boyfriend ko. Siya lang ba na yung binaril? Po? Siya lang talaga yung tinarget na barilin o meron pa bang ibang binaril? Wala po. Bale, on the way po siya papuntang office niya. Doon po siya binaril. Bale, sa kotse niya. Bale, sa front talaga, binaril siya. Okay. Nung nabaril siya, tapos, of course, yung pakiramdam mo, sobrang lungkot, di ka pa makapaniwala. Meron ka bang naging aksyon o desisyon na umuwi ng Pilipinas? Naisip mo ba yun?
para makita siya. Bale, DJ Rocky, opo, bale, naisip ko din po na, hindi, bale, DJ Rocky, sinabi ko na po kasi sa kanya, pinapauwi niya na po ako nung December kasi tapos na po yung kontrata ko nung December pa. Tapos sabi ko po sa kanya, hindi naman po ako payagan ng amo ko na uuwi ako on the spot. Sabi ko sa kanya, hintayin niya ako kasi ngayon April, pagkatapos po ng Ramadan, uuwi po ako. Sinabi ko na po sa kanya na April 15 po, uuwi na talaga ako. Sabi ko sa kanya. Pero po, hindi niya po ako hinintay. Nawala na po siya, DJ Rocky. Ang sakit. So anong nararamdaman mo ngayon na hindi ka nakauwi, hindi ka niya naantay? DJ Rocky, para akong, parang, yung buhay ko, DJ Rocky, yung parang, may kulang po. Kahit po, kabit po ako. Mahal na mahal ko po siya at ramdam ko po na mahal na mahal niya po. Mahal na mahal niya po ako kasi yun yung pinaparamdam niya sa akin. Kasi sa loob ng 4 na taon, DJ Rocky, siya lang yung minahal ko kahit alam ko na hindi pwede. Hindi naman ako umaasa sa pera niya, kaya nga naman po ako nagtrabaho, humahanap ng trabaho para humahanap ako ng pagkakitaan ko kasi ayoko po yung maramdaman niya po na pera lang po yung habol ko sa kanya kasi syempre naman po board of the director siya, mayaman siya, hindi naman mayaman, may kaya po siya. Kaya niya akong isustento. Pero po, DJ Rocky, gusto ko po kasi yung iparamdam sa kanya na hindi po pera ang habol ko sa kanya. Kahit po 58 years old na po siya, mahal na mahal ko po siya. Kaya nung nawala siya, DJ Rocky, hanggang ngayon, DJ Rocky, hindi ko alam. Hindi ko alam yung nararamdaman ko. Hindi ko alam o hindi ko masink in sa ulo ko, sa iisip ko na nawala na siya, DJ Rocky. Parang hindi ko pa talaga tanggap. Kumbaga, parang nakikita ko yung picture namin, wallpaper ko, parang buhay lang siya, hindi lang siya nagchat-chat sa akin kasi busy siya. Ganun lang yung nararamdaman ko, DJ Rocky. Hindi ko alam, nasasaktan at umiiyak ako lagi-lagi kasi miss na miss ko na siya, DJ Rocky. At sinong nakakausap mo dyan sa ibang bansa tungkol dito sa nararamdaman mo? Meron ka bang kaibigan dyan na pwede mong mapagsabihan ng ganyang kabigat mong nararamdaman? Meron naman po yung kasama ko po dun sa baba. Pero ako po kasi mag-isa lang po ako dito sa taas. Bale, sa isang kwarto, kada gabi, ako lang po yung mag-isa. Kaya, parang, paminsan, naiisip ko, DJ Rocky, na sumunod na lang sa kanya. Pero, ayaw niya naman yan ganyan na iwan ko yung anak ko. Kasi kailangan ako ng anak ko. 6 years old pa lang ang anak ko. Bale, gusto niya talaga na i-prior ko yung anak ko. Ganon. Pero, sobrang sakit, DJ. Ang dami ko pang gustong sabihin sa kanya. Gusto kong isurpresa siya kung uuwi na ako, yung mga balak ko na iparamdam ko sa kanya. Ganun ba, DJ Rocky? Hindi ko alam. Gusto mo, puntahan natin siya ngayon? Gisingin natin siya? DJ Rocky, kung pwede lang na umuwi na ako at puntahan ko siya. Puntahan ko talaga siya, DJ Rocky, kahit sa ganun paraan. Hindi ka ba natatakot Pero na kapag hindi pa nagkasalubong pwede. kayo ng asawa Kasi- niya o kapag nagkaharap kayo ng asawa niya, hindi ka ba natatakot na parang maisip na ikaw yung naging kabit ng asawa niya? Palagay mo ba aware yung asawa niya na na Siguro, nag-i-exist ka sa DJ buhay niya? Rocky, aware yung asawa niya at parang bulag-bulagan lang kasi yung kapatid niya po, minessage po ako, ganun na nung nakaraan na ganun maglaylo na lang muna ako. Alam mo po ba laylo? Yung umiwas muna daw po ako, ganun, para hindi daw ako madamay. Ganun. Parang ang feel ko talaga, DJ Rocky, alam nila na kabit po ako ni board of the director. Parang aware sila. So, kailan ka ba uwi ng Pilipinas?
Sinabi ko na po nung sa amo ko na uuwi ako ng April pero wala pa po kasi akong relevo. Mhm. Wala pang relevo. Kaya hindi ko po alam kung e-extend na lang ba ako kasi ang hirap umuwi ng akala mo na may susundo sa'yo. Ganun, DJ. Mhm. Kasi sabi niya, susunduin niya ako pag uwi ko. Pero wala na. Mhm. Pero Iniwan niya na ako. wag ka namang magpasundo sa ibang manunundo, ha? Okay na yung magpasundo sa airport pero wag naman kay Lord pa, ha? Baka mamay iba yung sundo na magustuhan mo dyan. Pero anyway, hindi ba pumasok sa isip mo na baka ito na yung pagkakataon mo para pumili ng tama sa buhay mo? Kasi ito na. Naisip ko naman po Mm. kasi alam siguro ni Lord na hindi kami maghihiwalay ng kapag buhay pa siya, ganun, DJ. Kasi lagi niyang sinasabi na hindi ako papayag na maghiwalay tayo dalawa. Kahit malayo ka, hihintayin kita. Yan yung po yung sinasabi niya sa akin. Kahit may asawa daw po siya, hindi siya papayag na mapunta ako sa iba. Yan po ang sabi niya sa akin. Lagi-lagi na word niya sa akin na hindi talaga siya papayag na maghiwalay kami dalawa. Pero ikaw, ayos lang ba sa'yo talaga na meron siyang asawa? Okay lang sa'yo, nakabit ka? Inaaway ko po siya kasi nagseselos po ako pero hindi niya naman pinaparamdam sa akin na kaselos-selos yung asawa niya kasi. Kasi kapag mag-video call po kami, kahit nandyan ang asawa niya, basta mag-mute lang ako. Ginagawa niya yan. Pero ngayon, Ganun po. are you willing to make things right or parang yun na nga pumili ng ibang mamamahalin na walang sabit, na walang ibang pamilya, na walang ibang mawawasak na pamilya? Palagay mo ba bukas ka sa ganung klaseng posibilidad? Sa tingin ko, DJ Rocky, hindi ko ma-figure out na yung sarili ko na magmahal ng iba kasi sobra ko siyang mahal, DJ Rocky. Sobrang mahal na mahal ko po siya. Kasi sobrang bait niya po. Sobra. Hindi ko ma-imagine ng sarili ko na mai-inlove ako sa ibang lalaki. Kahit po na meron interesado sa akin, pero hindi binabaliwala ako, DJ Rocky, kasi ayoko i-open yung heart ko sa iba kasi ang laman ng puso ko, DJ Rocky, is siya lang po. Mhm. Yun yung nafe-feel ko ngayon. So willing ka ba na magmahal ng bangkay? DJ. Ayun, mahal na mahal ko sa DJ. Ayokong pakawalan. Ayoko siyang, basta parang sabi ko nga ayoko siyang mawala. Pero wala na siya. Hindi ko alam, hindi ko ma-explain, DJ Rocky. Ang Yeah. sakit, DJ Rocky. I understand. Anyway, Mitchay, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong top secret. And I hope kahit papano gumaan naman yung bigat ng nararamdaman mo. And I hope kahit papano napatawa kita sa gabing ito na alam naman natin na mabigat yung pinagdaraanan mo. Kasi paano mo nga naman sasabihin sa buong mundo na ikaw ay nagluluksa sa pagkamatay ng minamahal mo gayong hindi naman alam ng mundo na merong kayo. Opo, DJ Rocky. Mitchay, thank you, ha? Praying for your Opo, DJ healing. Rocky. Thank you po. Ayan. Goodbye and good night. Ingat sa ibang bansa. Hirap ng ganung posisyon, no? Yung hindi mong maipangalandakan sa buong mundo na nasaktan ka, na meron kang daladalang pangungulila, pagkalumbay dahil kabit ka, yung ganun. Although may iba matapang talaga eh. Like, kaya nilang ipagsabi na akin yan.
Kahit hindi naman talaga. Well, ako iniisip ko na lang na kapag may mga nangyayaring hindi planado o hindi natin inaakala o ine-expect, ay pagkakataon. Oo, iba-iba kung paano natin siya titingnan eh. Pagkakataon para makapagsimula uli. Pagkakataon para pumili uli ng tama. Pagkakataon para ituwid yung mali. Pagkakataon para makapagbagong buhay. Pagkakataon para mas madiskubre pa yung sarili natin. Pagkakataon para mas pagtuunan ng pansin ang sarili. It's okay to love. It is never wrong to love. But it is wrong to love and own or feel like you own a married man. Kahit kailan hindi magiging tama yung tamang nararamdaman. Kung maling tao naman ang iyong minamahal. But yeah, it's okay to grieve, it's okay to be lonely, and it's okay to be sad. You have all the right to feel those feelings. Anyway, Kabisyo, maraming salamat sa inyong pagtutok. At kung meron kang gustong ibahaging sikreto, bukas na lang ha, tapos na. Sarado na ang tindahan. 9:00 ng gabi hanggang hating gabi, magsasama tayo kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rocky Terra. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio, 50 years na tayo, Kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. Metro's number one, Love Radio. Aking At mas pag-uusapan. tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, welcome back to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sekreto, this is me, DJ Rocky Terra. At meron na nga po tayong top secret sharer sa kabilang linya. Bago na po ito, mukhang maganda po ang kanyang signal. I-welcome na natin siya. Hello, good evening. Hello po. Ako po si Carson, 25 years old from Pasay City. Wow, kinumpleto mo na talaga. Parang excited ka na. Nabanggitin ang top secret mo. Okay, sige. Carlson, 25 years old from Pasay City. Ano ang top secret mo? Parang pumapayag po akong maging number 2 dun sa naging friend ko dati. Pumapayag ka na maging number 2 dun sa naging friend mo dati. So meaning hindi mo na kaibigan to? Ay, hindi po. Parang ano po kami, parang kami na po na malabo. Parang walang Label. walang sinasabihin. Oo, walang label. Parang lagi na kami magkasama. Ganon. Parang, parang magjowa. Parang gawain na rin ng magjowa. Ginagawa niyo ba yung mga gawain ng magjowa? Nag-holding hands kayo? Nagkikiss kayo? Opo. As May in, parang magjowa kami. nag-aanuhan? Opo. Wait, etong kaibigan, so technically, kaibigan mo talaga tong taong to, tropa-tropa, ganon. Hindi, actually, ma'am, before kasi, nagkakilala kami, college pa lang ako. Ano kasi po siya, nagkatrabaho actually sa bus. Sa bus? Oo. Tapos, parang nag-meet ulit kami nitong June 2024. Nagkagulatan na kami. Tapos after nun, hiningi niya ulit yung kontak ko.
parang yun, doon nag-start. Okay, so nag-reconnect kayo. Namin. Etong guy Oo, na to, may jowa. May anak na. May anak na, may asawa. Ano sila, parang yung baby na lang yung tinitignan. Co-parenting. Malinaw ba sa inyo na hiwalay na sila? Ayun nga pero parang, ayun na nga, share ko lang sa inyo. Kasi nasasaktan ako kasi pag wala siyang work, nandun siya, dun sa mag-ina. Pero although, naiintindihan ko naman kasi anak na yun. Anong sinasabi mo sa kanya? Ayun, sinasabi ko sa kanya, nasasaktan ako, ganyan. Siya naman tumatawag. Minsan pa after niya dun sa baby niya, pumupunta sa akin. Pumupunta sa'yo tapos nilalambing ka. Tapos kapag nilambing ka na, mawawala na yung sakit, ganon. Kasi sarap na yung mapapalit, ganon. Hindi na. Coffee lang. Seryoso ba yung copy-copy na yan? Pero before kasi ma'am, malinaw sa amin. Pares kami, jowa din kasi ako ma'am that time. So parang hindi ko siya masyadong pinapansin noon. Parang click lang kami. Parang madalas kami nagsasama nung naghiwalay na kami nung boyfriend ko. Parang doon na nag-start lahat. Parang lagi na siya nandyan, gumagala kami. Ganun. Tapos sabi ko, kung saan na kami nakakapunta. Pero, ano pinakamalayo na puntahan nyo? saan ba kami malayo nakapunta? Nagdinggalan kami, mama, tsaka Pangasinan. Wow! In fairness ilang mga araw yun? Ano lang po yun, one day lang. Kasi may work po siya. Actually, may work din naman po ako. Kaso, mas madalas yung yung gala. Actually, ma'am, kasi naka-work from home po kasi ako. Kaya okay lang. Tapos napupuntahan ka niya sa inyo? Opo, nung una po talaga struggle kasi may anak, ganyan, tanggap ng pamilya ko. Hanggang sa nilapit ko siya. Pero, alam mo ba, DJ Rocky? Ano? Hindi ngayon ko palang malalaman, Ano yan? Birthday niya nung last week. So, ako, ang akala ko, alam ko kasi yung bahay nila, dito lang sa way ng Mandaluyong. Iba yung sinabi niyang bahay niya. Nalaman ko lang, dumaan yung sasakyan ko, tumawag siya sa akin, sabi niya sa akin, andito ka ba? Sabi ko, oo, sabi ko, hinahanap ko yung bahay mo, hindi pala ako to yung bahay mo, sabi ko, gano'n. So, syempre ako, na-hurt ako, parang sabi ko, kasi nandun kasi yung mag-ina niya noon. Tsaka nagsinungaling sa'yo, di ba? Oo, pero akala niya kasi hindi na ako pupunta. Inaantay na po kasi ako. Kasi yung ate ko po, may flight po siya nung saktong birthday niya. Sabi ko, gabi na po ako nakarating ng mga 11 na ng gabi. So, Kasi naghatid ka pa ng ate mo. Opo, naghatid pa po. Kasi yung ate ko papunta pong US. Eh di, ang nangyari, galit na galit po ako sa kanya. Birthday niya pero galit na galit ka sa kanya kasi nalaman mo hindi pala yun yung tunay na address na ibinigay niya. Opo, hindi po yun yung bahay niya. Pero tinawagan niya po kasi nakita niya yung sasakyan ko dumaan. Tinanong niya ako, nandun daw ako. Sabi ko, oo, dito ko hinahanap ko yung bahay mo. Bakit parang walang party, walang umiinom? Yun pala, dun sa isang kanto yung bahay nila. So pumunta ka ba? Hindi. Pinuntahan niya ako dun sa labas. Tapos, ang sabi niya sa akin, tara, kumain na lang tayo sa labas. Oh, anong naramdaman mo na imbes na pinapunta ka sa bahay, sa labas ka, pinakain? Hindi po ako, pumasok po ako sa sakyan ko. Pumasok po ako sa sakyan ko, binigay ko lang yung regalo ko sa kanya. Umalis na ako. Tapos, siya pa yung sinabi na, hindi mo ba alam, nasaktan ako sa ginawa mo? Ha? Sabi ko, bakit ikaw pa yung nasaktan? Dapat ako, parang gano'n. Hindi mo man lang ako pinapasok na, pasok ka muna gano'n, di ba po? Iniisip mo ba may tinatago talaga siya sa'yo? Hindi, sinabi naman po niyan. After, di ba po last week, parang pinuntahan niya po ako kinabukasan hanggang sa 3 araw niya po akong pinupuntahan kasi hindi ko po siya kinakausap kasi galit po ako eh. Parang nag-explain siya sa akin
yung dapat no, maintindihan ko muna yung sitwasyon, ganyan, na wala yung baby niya. Hello? Parang gusto niya. Sis Carlson, okay ka pa ba dyan? Parang ang dami na namin naririnig ng mga kaluskos dyan sa paligid mo. Oh, ayan na, ayan na. Ano ba? Dinadaganan mo ba yung mic ng cellphone mo? Sorry, upo na po ako. Sige, umayos ka. Ba't nakahiga ka ba habang kausap ako? Kakaloka ka. Ginawa mo pang chikahan na bago ka matulog tong programa ko O sige, tapos. Sis, ano na? Ayun po, tapos kinausap niya po ko, in-explain niya sa akin po yung nangyari na parang ready naman daw po siya. Ang salita niya po kasi sa akin, handa na daw siya na anak niya na lang yung matira sa kanya. Ganon. Ano sabi mo naman? Salita niya po sa akin. Yun nga po, DJ Rocky, nai-stress po ako sa buhay ko. Parang sa akin, parang gusto ko na lang mabuo yung pamilya niya. Ewan ko, bakit pag nandito na nababago yung isip ko? Magaling ba? Ano yung tawang yan? DJ. Hindi naman sa ganun, DJ Rocky. Pero parang gano'n na ka. Tingnan mo ikaw. Malaki. Sakto. Yung magaling mag-perform, ganon. Bilang parang jowa, ganon. Parang, kasi DJ Rocky actually, yung ex-boyfriend ko, seaman. Seaman siya. Kaya parang na-miss mo yung pakiramdam na laging meron nandyan sa gilid. Pero struggle, DJ Rocky, kasi ang isip ng mga tao sa amin, parang ang baba ng tingin sa kanya. Parang gano'n. Parang sinasabi na gwapo lang, gano'n. Although, gwapo naman talaga, DJ Rocky. Wala akong nakakaila. Sobra. Kaya pala. Parang yun yung isip nila. Parang, ang isip kasi nila, parang, ako yung lahat ng gumagastos. Hindi gano'n, DJ Rocky talaga. Pero sino talaga gumagastos? Ako nga yung nahihiya, DJ Rocky. Mas gumagastos siya sa amin. Sure ka Pero ang dyan. yun ang isip nila. Parang ang isip. Uy, pero nagregalo ka ng birthday. Anong niregalo mo? No, but DJ Rocky, mga t-shirt lang yun. Ano yung pinakamahal na binigay niya sa'yo? Ay, wala. Parang pag lang, lumalabas lang kami, ganun. Binibigay niya sa akin yung mga jacket, t-shirt din, gano'n. Pag lumalabas kayo, tas nag-chicken joy kayo, sinong gumagastos? Ikaw siya? Parehas kami, DJ Rock, pero parang sa akin 30%. Gano'n. So meaning, hindi naman ikaw nagiging sugar mommy. Kumbaga parang feeling mo naman talagang naalagaan ka. Oo, DJ Rock. At saka nararamdaman ko yun. Isip lang talaga ng mga ibang tao sa amin na gano'n. Kasi, parang ang tingin nila ng God, parang yung ex-boyfriend ko dati seaman, tapos ito, mapera. Okay. Wait lang ha. Carlson, sandali lang. Tayo'y magbabalik. Kapiling pa rin si DJ Rocky and this is Top Secrets. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Okay na. Kapatid lang ako. Mas pinainit Wala siyang kwenta ka pa. at mas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisha, it's me, your Basa Princess, DJ Rocky Tera, and welcome to the program rated SPG Top Secrets. Kung
kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong mainit na kakapanabek, malagkat na rated SPG Top Secret. At meron na nga po tayong Top Secret sharer sa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Good evening. Hello? Hello, good evening. Good evening po. Anong pwede naming itawag sa'yo? Ryan po. Ryan, tama ba? Yes po. Ilan taon ka na, Ryan? 24. 24. Sang lupalop naman galing si Ryan? Laguna po. Laguna. Alright. Ryan, 24 years old from Laguna. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ano ang rated SPG Top Secret mo? Nanggigil sila sa matigas kong dala-dala. Nanggigil sila sa matigas mong daladala. Yes po. I mean, yun. Alright. Pwede mo bang ikwento sa amin kung sino tong mga sinasabi mong sila at saan to Actually, nangyari at ano itong pinanggigilan nila? Go ahead. Yes po. Actually, sa hospital po siya nangyari. Bale, naoperahan po ako sa paa. Na-injury po sa basketball. Then yun. So matangkad ka? Yes po, yes. I mean, kumbaga parang point guard, kumbaga 6'1", ganun lang. Hindi naman, Hoy, Kumbaga- matangkad yun na. Grabe ka naman. I mean, kasi Hindi naman masyado. may mga point guard or shooting guard, ganun. Kumbaga, dun lang ako sa pinakamaliit, parang ganun. Ah, pero nakakashoot pa rin. Oo naman. Oo naman. Ilang taon ka na nagbabasketball? I mean, bata pa lang kasi parang pinalaki na kami, kumbaga yan. Varsity, Okay. ganun. Varsity talaga. Alright, so na-injury ka. Anong injury yung meron ka sa paa? Hindi naman siya totally ACL. Kumbaga parang may something lang na yung sa bones, kumbaga na medyo Nabugbog. din ng konti. Ganun. Ah. Pero nagamot din naman siya. Pero yung matagal din ako sa hospital. 2 weeks, ganun. Oh, bakit? Anong mga ginawa sa'yo doon? Yun po, parang may binakalan or something. Tapos nakakast. Yun. Tapos yung vital signs ko, syempre, kumbaga, tinitignan yung spinal din kung nadali, ganun. Maraming tests ang ginawa. So maraming test na ginawa. Doon sa 2 weeks mo sa pamamalagi sa ospital na yon. Yes po. Doon Kung- nangyari yung hindi ko inaasahan na parang feeling ko is hanggang ngayon hindi ko pa rin makalimutan. Ano yun? Ano yung nangyari na yon? Actually, I mean, first day pa lang nung araw na yun, parang napansin ko na yung nag-check sa akin na nurse. Parang iba yung kinikilos niya or something na gano'n. Actually, hindi lang siya. Dalawa sila na, I mean, yung isang pang morning tas isang pang gabi na nagjo-duty. Alright. And dun start, yes. Etong morning and evening duty na to na nurse doon sa ospital na yon, lalaki ba to o babae? Babae po sila. Dalawang babae. Parehas silang babae. Eto bang mga babaeng to na naka-duty ng mga nurses na to, may itsura? Anong mga itsurahan nila? Anong mga datingan nila? Actually, may tsura naman kasi yung hospital naman na yun, I mean, kilala din siya. Tsaka halos, naman. Kumbaga, may tsura din. Okay. Alright, so hindi naman sila tsaka-tsaka, ganon. Hindi naman. Hindi naman. Alright. Parang i-rate ko sila is parang 1 to 10, parang 8 sila, ganun. Ay, ang taray, may rating, di ba? Okay, ganun. Kasi parang lang ako, hanggang till now, hindi ko talaga makalimutan yung nangyari. Okay, wait lang ha. Para lang medyo mas magkaroon kami ng visualization sa kwento mo. Pwede mo bang is-describe kung anong itsura mo? Sige po, maputi. Then, sabi nila daw, parang lang, pero karamihan siguro na may hawig daw kay, sino ba to? Mark Anthony, ganun. Mark Anthony Fernandez? Yes, konti daw, ganun. Alright, tapos 6'1 ka. Yes po. Tapos 6', maputi.
Yes. Tas nagba-basketball. Yes. May trabaho, wala. Business lang eh. I mean, puro basketball kasi ako ngayon eh. Ba't ka naglalang lang dun sa sa business lang? Business yan. Yes, pero syempre mas ano ko yung basketball ngayon. Kumbaga, Bread and butter mo ba yan? lagi nasa liga. Kumbaga, yun na eh. Doon na kami. Kumbaga, father ko din eh. Ah, okay. Ano bang nilalaroan mo? MPBL o PBA o NBA ka na? I mean, doon sa MPBL, kumbaga parang sa Cavite, kumbaga sa group team ng Cavite, ganun. Wala ko baka may makakilala sa akin dito. Kaya nga, naku, paktay ka niya nung Hindi, sige. Anyway, going back, babalik tayo dun sa kwento mo. 6'1", okay, maputi, tapos matangkad. Tapos naramdaman mo na itong dalawang nurses na to, na nagjo-duty ng morning, tapos yung isa ng evening, parang may kakaibang kinikilos sa sayo. So ano tong Yes, kakaibang kinikilos sa'yo? Ano tong nararamdaman mo? Actually- Feeling mo ba may gusto sila sa'yo? Or parang nagpapakyut ba sila? Hindi naman siya totaling parang gusto or something. Parang na-attract lang siguro sila sa akin nung una ko pa lang pumunta doon. Kumbaga sila na yung nag-assist po. Napapansin ko na parang nag-uusap-usap sila ganun. Napapansin ko yun. Tapos nung yan, yung morning duty, parang hindi naman nagdala siya ng isang parang lube. Parang ganun. Yung pag, kunyari, di ba pag meron kang pag sa catheter, kung may problema ka sa pag-ihi, kailangan ng lubricant, parang ganon. So, kumbaga wala naman akong ganon na problema. Kumbaga sa paa yung sa akin. Nagdala siya ng ganon. Dun nagtanong ako sa kanya, tapos parang ang awkward na ng mga kinikilos niya. Wait lang ah. Balikan lang natin. Isa-isahin lang natin yung mga revelasyon mo ah. Okay. So, ang nadali sa'yo paa. Yes po. Okay. So, eto ba kasama hita, tuhod? Hanggang saan yung nadali sa'yo? Hanggang tuhod po. Okay, tuhod. So, hindi ba siya patella fracture or ano? Hindi daw totally fracture. Hindi siya Kumbaga, totally fracture. Oo, parang hindi naman malala. So, may crack lang, Parang bleeding ganon. lang. Yes po. Okay. So, may crack yung bone mo sa may bandang tuhod mo pababa. Tama? Yes po. Alright. So, ngayon, nung nakahiga ka sa hospital bed, nakakatheter ka ba o hindi? Hindi po. I mean, doon ako nagtaka kasi... So, hindi. Kasi nakakabanyo ka ba? Nakakatayo ka ba? Yes, pero naman, kumbaga merong ding tumutulong sa akin, mga kaibigan ko. Ganun. Sino ba nagbabantay sa'yo sa Dumadalaw sila. ospital? Sino nagbabantay sa'yo sa Friends ko ospital? lang din. Friends ko lang din. Kasi yung parents ko wala dito. Wala dito sa Pinas. Okay, sige. Alright, so nung nakita mo na may daladalang lube, etong lube na to, tama ba? Ito yung pampadulas? Yes po, alam ko ginagamit yun pag, syempre, may mga friends akong mga nurse, ganun din. Parang ginagamit daw yun sa catheter or something, ganun. Di ko sure, pero alam ko yun. Parang, Pero alam mo kung saan siya talaga ginagamit pag hindi sa medical field. alam ko, pero ang di ko lang alam is, I mean, nagdala siya ng ganun dun na hindi naman dapat sa akin. Kumbaga, for checking, parang nagdala siya nun, tapos nakatitig lang siya sa akin na ganun. Kasi actually yung room na yun is private, syempre. Parang mas malakas yung loob niya kumbaga, ipakita yung nararamdaman niya dun that time. Nagulat lang ako kasi nurse siya, ganun. Parang till now hindi ako kapaniwala. Hindi kaya interpretation mo lang yun? Malay mo naman para sa sarili niya pala gagamitin yun, diba? Nakita mo lang, iyon mo na agad naisip. Ginamit ba sa'yo? Actually, yun nga yung SPG talaga na parang may mga touch na siyang tapos kinakausap niya ako or something, parang in-interview niya ako na ganun. Tapos sobrang tagal niya sa room ko. Nakapagkukwentuhan na siya sa akin. Parang ganun. Ako naman, syempre hindi naman ako snub or something, ganun. Lumaki naman akong Kaya yun, that time, parang yung iba na yung tingin niya sa akin. Parang yung titig niya, parang sobrang na. Tapos, yun, parang siya yung nag-insist, kinuha niya yung number ko, parang ganun. Parang meron daw nagpapakuha na kaibigan niya, yung ganun. Yun yung mga dahilan niya. Sino na to? Yung morning o yung evening? Yung morning. Yung morning to. So yung sinasabi mo kanina na tinouch-touch ka, anong mga tinatouch-touch sa'yo? Actually, yun nga, yung mga dapat na hindi touch. Wait lang So, tinatouch niya yung hindi dapat i-touch. Katulad ng
Ano, tinouch na ba yung heart mo? Hindi naman, yun nga. hindi Yung naman lungs mo, na-touch ba niya? Ganon. Yung esophagus mo, Para simula sa chest na ganun. Para kasing may yung gown na pang hospital, parang yun, binibihisan niya ako, ganyan. Tapos, something na tinatagalan niyang, umbaga, hawakan yung part na yon, yung chest ko, tapos pababa. Yung gano'n. Nakaka-confuse ako na, siguro dahil nurse siya or something, hindi ko binigyan ng mali siya, pero parang may diin na eh. Parang may diin wait lang ha. For the benefit of our medical practitioners out there Yes po. mas natin, mas i-describe natin, baka sakali lang mas maintindihan nating lahat, diba? Syempre, nag-share ka ngayon, valid naman yung emotions na nararamdaman mo. Baka So- maraming nakikinig na dito. Oo, baka kasi baka ganun talaga sila mag-check ng chest, 'di ba? Kumbaga dinidiinan nila yung pagpisil ganon. Baka may ganon naman talaga. Kasi malay ba nila kung nagkaroon ng bukol diyan? Nung natalisod ka sa pagbabasketball mo, 'di ba? Baka merong tumama diyan sa chest mo kaya hinawakan talaga. Okay. So nung chinek ka, saan yung mga parteng hinawakan? So chest. Yes, yung biceps, triceps, ganun. Parang, iba na yung titig niya sa akin na parang kumbaga parang pag nagsasalita ako, parang sinasara niya yung labi ko na, it's okay, sabi niya ganun. Parang sabi niya ganun. It's okay, sabi niya ganun. Parang, na-confuse lang ako kasi, ayun, nurse siya, baga nasa medical field siya, pero, buong buhay ko lang na experience yung ganun. Yung ganung parang yung action na ganun bilang patient, 'di ba? Okay. O tapos pinalitan ka ng ng gown. Yes. Tapos yun, habang yun, parang may times na parang buwababa na yung paghawak niya sa akin. Tapos lagi niya sinasabi, it's okay lang daw. Parang ganun, na parang huwag ko daw pigilan. Sabi kong ganun. Napapansin din daw niya na tumitingin ako sa kanya or ganun. Parang ganun yung mga sinasabi niya. Sabi ko sa sarili ko, baka makita tayo. Sabi ko ganun. Sabi niya, walang makakita sa atin. Yun ang sabi niya. Tapos? Yun nga, dun na nag-start na parang hindi naman siya totally parang, paano ko masabihin to? Medyo wala naman nangyaring penetration or something. Ganun. Kumbaga, Wait lang. The brain, is it... penetrate yung brain cells ko. Sandali lang Walang nangyaring enter the dragon. yes po, yes. Yan. Okay, yung dragon, napakawalan ba? Oo, hindi. Napakawalan. Okay, si dragon ba bumuga ng apoy? Oo, hindi. Yun nga ang hindi ayong itago pero nangyari talaga. Bumugat talaga siya. Hindi ko kasi nga di ba may tsura din. May tsura siya. Parang nadala ako ganun. Aminin ko na ganun. Okay, wait lang. So, etong si nurse na pang umaga, kinuha yung dragon. Yes po. So, yun. Parang sanay siya eh. Hindi ko alam eh. Alam Nilaro niya ba? Dapat Nilaro niya yung hawakan. dragon? Yes. Walang pagdadalawang isip na nilaro niya. Yun. Parang nagulat siya na parang, tinanong niya kung may lahi ako. Ganun. Sabi ko, wala naman. Sabi ko, ganun. So, kumbaga, parang chinecheck ka niya, tapos sinama niya na si dragon dun sa pag-check. Yes. Doon ako nagulat na parang, sabi ko, sa akin lang ba niya ginagawa to or sa iba din na ganun. Nakalock ba yung pinto? Sa akin lang daw. Ganun. Parang di lang daw niya siguro napigilan, ganun mga sabi niya sa akin. Wala daw din naman makakita daw, ganun. Yun yung sabi niya. So, anong naramdaman mo nun? Yun nga, na sabi ko is may tsura naman siya. Parang sa akin is, nandun na kung ba hawak niya na. Tapos, ang iniisip ko lang is sana walang dito, CCTV dito or something. Parang, alam mo yun. Wala bang nagbabantay sa'yo nung time na yun? Wala naman. May oras kasi eh. Kumbaga, ang bantay doon is 1 hour lang. Tapos alis na naman. Ganun. May oras siya eh. Talaga, May isang oras lang yung bantay? May ganun po talaga na
Actually, 3 hospital na tapos meron ding limit na isa lang or something. Ganun. Hindi pwedeng 2. Natuwa naman si morning nurse dun sa ginawa niyang paglalaro kay Dragon. Yes, sa 2 weeks, kumbaga sa 2 weeks na yon, ilang beses rin nangyari sa kanya. Tapos, dun sa evening, ganun din. Wait lang. Sandali lang. Hindi lang si morning nurse yung nakipaglaro Yes, kay yun nga. Dragon? Yeah. Yes, sobra. Pati si evening nurse? Itingin ko magkakilala sila or yun lang, feeling ko lang pero hindi ko na inalam. Siguro. Tapos pumapayag ka lang na chinecheck ka tapos i-check din si Dragon? Yes, parang ganun. Parang, alam mo yun, hindi na rin ako nakapalag din. Parang, alam mo na, parang feeling ko that time is stress ako, kaya yun. Parang hinayaan ko na lang din. Sandali lang Sandali lang. Kasi kaka-opera mo lang, tama? Naoperahan ba? Yes. Okay. Di ba normally kapag naoperahan, alam ko yung pakiramdam kasi napatella fracture ako Sorry Kumbaga, alam ko yung pakiramdam na naoperahan. Na general anesthesia ka ba? Yes, pero ano naman siya, yung anesthesia naman is hindi naman siya totally parang... Hindi ka natulog. Kumbaga, hindi ka tulog sa buong operation. Yes, hindi naman siya yung ginagamit mismo sa kunyari. Okay. So, hindi siya major surgery for you. Yes, so... Okay. Kasi kung major surgery yan, tapos So- kumbaga binuksan talaga yung mismong tuhod mo or kaya yung leg mo, kumbaga aaray ka kapag merong mga ganyang pag-check kay Dragon. 2 weeks in 2 weeks time kumbaga masyado pang fresh yung sugat mo kung ganun. Pero kung ni-laser ka, malamang Kumbaga I mean, scary. napapadala ka rin naman parang sa hospital na ganun yung fracture sa akin. Tapos, baga ganun, lagi na lang ganun. Doon niya nadadali. Parang Okay. So, kumusta na kayo nung 2 nurse? hindi na, I mean, iningi nila yung number ko, nag-message sila, pero hindi ko na masyadong pinapansin. Hindi mo Parang sila pinapansin na? Nagulat lang ako. Yes. Nagulat lang ako sa nangyaring yun dahil parang hindi lang once, twice, or pang-4, or ganun, alam mo yun. Parang every check, parang, hindi ko alam. Ngayon nakakalakad ka na? Yes. Si Dragon ba active na? Sobra. May girlfriend ka ba? Breakup lang Kaka-break nyo lang? Bago pa mangyari yung injury o pagkatapos ng injury? Wala pa ako injury nun. Breakup na kami. Okay. Wala pang gano'n. Nangyari na yon. Yes, so... Okay. So, Kaya feeling ko naman hindi naman siguro, di ba? I mean, kung meron naman ako, hindi ko naman papayagan yung sarili ko sa ganung... Anong mga realization mo? I mean, para sa akin is, kumbaga doon mismo sa mga nurse na sa hospital, feeling ko lang is, tao din pala. Parang, syempre, di ba? Parang, sa akin is, iba yung tingin nila doon. Pag nurse or something, or doctor, ganun. Pero, in times na, yun, experience ko na may ganun pala. Parang, okay. Hindi, Totoo yan Totoo yung kinukwento mo yes, Hindi parang- ka gumagawa ng kwento Nakakatakot lang talaga minsan na parang, paano kung hindi ako yun, tapos ibang lalaki, tapos bigla nilang, alam mo yun, pinagkalat nila or something na gano'n. Well, pumayag ka. Oo, hindi. Pumayag ako. Ginusto mo. Oo, hindi. Oo. Nasarapan ka. Oo, hindi. Oo. Okay. So, magpapa-admit ka pa ba sa ospital ulit? Oo, hindi. I mean, hindi na doon siguro. Gusto, Kung ano ako, kung ma-injured ako, hindi na doon. I mean, gano'n. gusto pa ng iba. Charot. Hindi, siguro, I mean, nagkataon lang siguro na, di ba, I mean, una pa lang na nakita nila ako, di ba, pinag-usapan nila or something, yun yung kasi yun Pero siguro naman yung iba, hindi ganun kalakas yung loob.
Alright. Sige, well, interpretation mo naman yan. Tsaka feelings mo din naman yun, diba? Kumbaga, ikaw yung unang nakaramdam ng mga feelings na yun and Siguro, emotions na yes. yun. Siguro hindi lang naman ako, parang ako lang yung nag-brought out dito. Oo. Parang, Baka ikaw lang yung tanging naglakas ng loob para mag-share talaga nito. yes. Sana meron ding iba na Ay, gusto mo na iba? ibang profession naman. I mean, mix, diba? Parang kasing, sa akin lang, gusto ko lang, na hindi, kumbaga ganun din sila, nakakaramdam din na parang, Ng Pero pangangailangan, ganon. parang, ang awkward place lang talaga sa hospital po. Parang, di ba? Alright. Well, pag matindi talaga pangangailangan mo, anytime, anywhere yan. Anyway, thank you so much, Ryan. 24 from Laguna for sharing your rated SPG Top Secret sa aking programa. Stay safe and God bless you always. And sana full recovery ka na at sana madami pang championships ang inyong mapanalunan. Thank you. Thank you. Hoy ha, babawi lang ako sa lahat ng mga medical practitioner dyan na nakikinig ngayon ha. Hindi po tayo nagge-generalize. Yung kanina pong napakinggan ninyo na caller natin ay hindi po sumasalamin sa lahat po ng mga medical practitioners out there. Or yung kanyang experience ay sumasalamin sa lahat ng mga medical practitioner. Ulitin ko nga yung sinabi ko. Let me just remind you guys na ang kwentong napakinggan po ninyo o yung ibinahagi po ng ating top secret sharer ay hindi po sumasalamin sa lahat ng mga medical practitioner. Alright? Siyempre, merong mga vow or merong mga sinumpaang tungkulin ng ating mga medical practitioners, no? Kumbaga, alam nila yan. Ako nga nung na patella fracture ako, nag-worry din talaga ako. Pero they made sure and they made me feel na everything will be alright. Walang mali siya yan. Kapag nagpa-x-ray ka, wala kang bra, walang saplot, ganyan. Hindi nila maiisip yun because they see your body as something na very vital and normal na lang sa kanilang makakita ng katawan ng tao, makapag-inspeksyon ng katawan ng tao, makapag-test ng katawan ng tao, at ang purpose talaga is gumaling ka, maging okay ang health condition mo. Ganon. Kapag matino ang nasa medical practice. O yung medical practitioner. Ganun yung pag-iisip, diba? Tapos sabi dito ni Boy Pindot, nung pandemic ka mo, di ba may nakakita na sa'yo? Actually, oo, nung pandemic, di ba nagkaroon ako ng COVID-19. So sinugod ako sa isang ospital. Tapos, may nakakilala sa akin kahit naka-face mask na ako tsaka naka-face shield ako. Nakapila ako doon sa x-ray machine. Sabi, kailangan tanggalin yung yung saplot. Oo. Ano pa bang magagawa ko? Hinang-hinana ko. Tapos yung tinanggal ko, tapos parang feeling ko, oh my God, kita na yung buong katawan ko. Ganun. Tapos sabi ni Nicole Yala sa akin, sinishare ko yung experience na yun. Sabi niya, isipin mo na lang, bold star ka. Hindi, pero para sa kanila, talagang wala na lang yun. I have a friend, a bestie actually, na nurse. Wala na lang daw talaga sa kanila yun. Kumbaga rare case lang talaga itong sa ating SPG Top Secret Sharer na gano'n ang nangyari sa kanya sa certain hospital na merong 2 nurse na nag-shift ng morning tsaka evening na nilaro ang kanyang dragon. Nakakaiba, no? Anyway, sana lang talaga yung mga ginagawa nyo ng ganyan, pumapayag talaga wholeheartedly at sana walang nakataya na propesyon dun sa inyong mga ginagawa, ha? Dapat naayon pa rin sa ethics, diba? Sa ethical standards ang inyong mga ginagawa sa buhay. Unahin ang tungkulin kesa sa sigaw ng damdamin. Saka dapat daw malaki yung ethics mo.
Ay, boy Pindot. Ay, nako. Anyway, Kabisyo, maraming salamat sa inyong pagtutok. Nakapiling po ninyo ang inyong basa, Princess DJ Raketera. At ang kinakatutok dito sa 90.7 Love Radio, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Rated SPG Top Secrets. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio.